Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng matinding reaksyon online ang kumakalat na headlines na napaiyak umano si Liza Marcos dahil sa sakuna. Mga korap na politiko, wala na bang nagawa? Maraming netizens ang agad na nagtanong at nag-alala sa umano'y kaganapan na kinasasangkutan ni Liza Araneta Marcos at ni Ferdinand Marcos Jr. matapos lumaganap ang naturang viral post. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon sa social media, sinasabing may naganap umanong sakuna na labis nakaapekto sa unang ginang at nagdulot ng emosyonal na reaksyon. Gayunman, sa ngayon ay wala pang anumang opisyal na ulat mula sa mga otoridad o sa Malacanang na nagpapatunay sa naturang insidente. Maraming bahagi ng balita ang nagmumukhang haka-haka at walang malinaw na pinagmulan. Samantalang mga paratang tungkol sa mga korap na politiko at umano'y kawalan ng aksyon ng pamahalaan ay nananatiling mga aligasyon na madalas lumabas sa mga diskusyon online. Wala pang tiyak na ebidensya o opisyal na ulat na sumusuporta sa mga ganitong pahayag kaugnay ng kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon, hinihikayat ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media at iwasan ang agarang paniniwala sa mga viral na headlines na walang verifikasyon. Ang mga opisyal na pahayag at lehitimong balita pa rin ang dapat na pinagmumulan ng impormasyon upang maiwasan ng pagkalat ng maling impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hotel na yon para sa akin. Tapos na yon, maggagastos pa tayo doon para sa hukay. Hayaan mo na, mamamatay naman tayong lahat, di ba? Ang dapat, yung ibitayin yung mga magnanakaw, magsimula sa Kongreso, sa Senado, sila dapat ang binibitay. Yung mga patay, patahimikin na natin sila. Right? Mag-agree ba tayo? Patatahimikin na natin sila. Ang dapat ang tutukan natin yung mga ninakaw nila na dapat mabawi. Inuubos nila ang pera ng bayan. Ngayon, magbubutuhan sila. Sabi ni Shera, ipahukay yan si McCoy. Ipahukay daw. Depende, magbubutuhan tayo. Pero ako, lahat ng mga nag-traidor sa atin, yung mga Aquino, di ba, nag-traidor din sa bayan. Lahat yan sila yan. Hayaan na natin sila, tumahimik na sila. Wala nang laban yun eh. Ang focus natin yung buhay. Yung mga piniperwisyo nila, yung mga ninanakaw nila, yun talaga, wait ko, sabi ni BP Sara, itatapon sa niya sa West Philippine Sea. Try some more. Okay? Well, tignan natin kung gagawin ni Inday. Okay? Kasi minsan, di naman niya minimin yan. Minsan, out of galit, minsan nakakapagsalita tayo, tao lang tayo. I don't know, we'll see. Pero kung itatapon ni Inday sa dagat, di isasama tayo. Ganun lang yun. Mawu-witness natin. Dapat ipasa sa Kongreso na corruption is electric chair, sabi ni King Koyaw. Hindi nga nila ipapasa yan, palangga. Kasi sila ang what? Sila yung mabibitay eh. So definitely hindi nila yan ipapasa. I don't know. Who knows? Magkaroon ng change of mind ng mga hayop na yan. We don't know yet kung pwedeng, sana ako na lang ang atasan ni Inday. Sana hindi na kailangan pasa sa batas, sasabihin sa akin Inday Sara, Marlica, ikaw na ang Secretary of Gurgur, bahala ka na. Sana pwedeng ganon. But sa seryosong usapan, dapat talaga managot sila. Okay? Kasi mahirap din kasi na ng panghabang buhay lang nakakulong eh. Kasi pag nag-change ng leadership, pwedeng ipakiusap yan, ipardon niya mga yan. Wala rin. Pag pinardon mo, magnanakaw uli, right? So walang kwenta, paulit-ulit kasi hindi sila natatakot na hindi sila madadalang magnakaw kasi gagawin lang nila yun, magtitiis ka muna dyan ha. 3 years, 3 years ka muna dyan. 2 years na lang, mag-election na. Pag nagbago na ng presidency, i-aapela natin to. Diba? Ipapardon ka. Diba? Ganun lang. Kaya dapat talaga gurgur. Bitay ang lahat ng mga magnanakaw. Bibitayin silang lahat at ipasuka lahat ng perang ninakaw nila. Dahil umaamin na mismo ang NBI director na talagang siya ay nanakot na kaya niyang magpagurgur na hindi nakikita ang bangkay. Ano niluluto niya?
Nililibing niya? Tinatapon ba niya sa dagat? 'Di ba? Habang kayo ay patuloy na nahihirapan sa mataas na bilihin ngayon, bigas, lahat, kaluoy man kayo. But again, ang sabi, wag na hukayin si Senyor. Si Imelda na lang ang ipakulong sa graft and corruption, sabi ni Asiana. Exactly. Oh. Dapat ipakulong na lang dahil mga magnana, ipakulong silang lahat. Mga hayop na yan. What else, mga kababayan? Oh yeah, ito nga. Sabi ni Leandro Leviste, balik tayo kay Leandro, noong bata pa ako, ginagalang ko si Recto dahil kaibigan siya ng aking ina. Nanumpa pa ako sa kanya bilang paggalang. Tama ba? Nanumpa. Ngunit, nang simulan kong imbestigahan, ito yung kanina. O, yan ang sabi niya. Imbestigahan ay inaatake na siya. Well, sana nga, tapos may post pa siya, inalok ako ni Secretary Recto at Kong Garjola na maging partner nila. Ito ang picture ng meeting kung saan hinihingi nila ang tulong para sa kampanya. Ganun talaga ni Vilma at ni Lucky. O, ayan. Ang pinost ni Leviste. Alright? Ang dami niyang pinost. Itodo mo na, Leandro. Lahat ng alam mo, itodo mo na. Okay? Para naman matuwa sa'yo ang taong bayan. Hindi po pwedeng ganto-ganto lang tayo, mga kababayan. O, di ba? Blood is thicker than water. Mahal pa rin ni Bangag Jr. Kaya hindi niya, although sinabi niyang addictus, di ba? Kung talagang si Amy Marcos ay mahal niya ang bayan, dapat inaraw-araw niya si Bangag. Siya dapat nag-lead ng protesta dyan sa Malacanang. Di ba? Sabi niya, ading ko, mauli na tayo, magpahinga na tayo, ganyan-ganyan, alpot-alpot. Ikaw, Amy, kung gusto mong makalaya ang taong bayan at matigil ang panggigipit sa kaibigan mong si Inday Sara, ikaw ang mag-lead ng welga. Ikaw ang lumusob sa Malacanang. Hindi pwedeng ganito, etchos lang. Concern kasi ako sa kapatid ko na nag-a-addict. Never niyang sinabing concern ako sa taong bayan. Kaya ayokong may namumuno na addict. Halika na, magwelga na tayo, ganyan-ganyan. Ano ka dyan, ano ba pwede mong gawin? Dyan ka sa harap ng Malacanang para mapansin ka ng internasyonal. Na imagine mo ang isang Amy Marcos nagrarally, umulan, umaraw, bumagyo. Pag ginawa mo yan, maniniwala kami sa'yo. Pero hindi mo gagawin yan. Sayang yung botox. Baka mabiyak yung mga mukha mo pag napataka ng init at ng ulan. Di ba? Magka-crack. Di ba? Baka yung parang lapida mong mukha, magka-crack. Kaya kayo, huwag kayo maniwala sa mga mga anti-aging chuchu. Naniniwala ba kayo dyan? Alam mo kung ano nakakapagpabata sa isang tao? Seriously. Yung mga gamot-gamot na yan. Kaya ako organic talaga ang alindog ko, mga palangga. Walang tusok, no? Alam mo kung ano magkakapabata sa inyo? Huwag ka magnakaw. Huwag ka mang-api ng kapwa. Alright? Huwag kang manira ng kaibigan. Okay? Huwag kang gumawa ng kwento. Ano pa? Huwag kang magnakaw. Huwag mong salaulain ang bayan mo. You have to be happy every day no matter what. Magtrabaho ka para sa pamilya mo, para sa buhay mo. Huwag kang mang-apak ng tao. Yan. Babata ka. Pero kahit anong gawin mo, magpatuslok, magpa-chop-chop and everything, kung masama kang damo, forever kang pangit. Right? Tignan mo yan, si Palangga ngayon. Saan yun? Well, by the way, mga kababayan, yung kay Manong Chavit, which one doon? Well, matagal naman sinasabi ni Manong Chavit na dapat talagang magkaisa na nanawagan sa military na talagang itong bangag na ito ay, and regular gerger is very effective, anti-aging, sabi ni Queen Z. Totoo yan. Regular gerger. Mag-a-agree ako dyan kasi you're always happy. Di ba? You get the gerger, you're very happy, right? Ang mga walang gerger, tingnan mo, ang papangit. Tingnan mo si Satanas. May gerger naman yan. Di ba? Kaya lang grupo-grupo.
pangit pa rin. No. Seriously, totoo to, naniniwala ako pag mabuti kang tao, wala kang inaapakan, forever kang beautiful. Hindi ka tatanda. Puputi lang yung buhok mo. Minsan mapuputi na rin ang buhok mo eh, di ba? Ako nga sabi ko nagtatanong ako, may puputi-puti na kasi. Ngayon, maputi yung buhok ko, may uban-uban na rin ako. Pero katamad kasi magkulay-kulay. Ayoko na magkulay, di ba? Tatanggapin niyo ba ako kahit puti na tong mga buhok ko? Nakakapagod kasi chemical pa yan eh. Puti na lang yung buhok ko kung puti-puti, di ba? Lahat naman tayo puputi ang buhok eh. Di ba? Paano yung mga walang jerjer? Mag-finger daw. Sabi ni Malanga. Napunta na naman tayo sa topic na to. That's healthy ha? Yung KFC, that's healthy. You have to do that. Yung mga walang magawa sa buhay. Now what? Ano pa ang mga eksena dito? Oh, wala naman eh. Puro Sinday lang dito, oh. Yung in-expect namin, the very best na pantayan yung 200, ano daw? Ay, in-expect nila yung 215 votes daw. Laban kay Inday Sara, sabi ni Koke. Diba? We're expecting the Vice President to be impeached next week. Okay, next week daw, sabi ni Koke. Hayaan mo na sila dyan. Okay, alam mo, tignan natin kung ma-impeach si Inday kasi ano naman na yan eh. Kitang-kita naman natin na talagang bayaran yung mga hayop na yan eh. O matignan na lang natin pagdating sa Senate. Tignan natin mga kababayan. Talagang ipapa-impeach nila yan. Ito na. Meron na palang release order si Manong J. Nag-issue ng release order ang RTC Branch 118 para sa dating mamamahayag. Di ba sinabi niya kanina yon? Si Jason sa matapos siyang magpiyansa sa kasong nagpiyansa na unlawful publication. We welcome this development. Okay. Wala na. No? Yung nasabi ko na yan. Kaya mo, pinasuot nila. Minagshot nila. Kaya nakakagalit talaga to eh. Utos talaga ni Lisa Tanacion, mga kababayan. Kaya sabi ko, ulitin ko, yung judge na yan, dapat siya ma-disbar. Dapat kasuhan siya ng pamilya. Huwag kayong pumayag na ganun-ganun na lang. Magsuri-suri. Tangina, hindi po pwede. Hindi pwede magsuri-suri. Lahat na lang nakajotahan, nasa mga bangag na. Ano pa ang mga eksena today? Ano ang mga nangyayari sa bayan natin? Diba? Lahat ng mga krimen. Ano ang mga krimen? Lalaki, binugbog. Chucho. Ang Ukraine nagalit daw not really nagalit, 'di ba? Ang pagbili daw ng krudo o ng gasoline sa Russia is like saying na pagsuporta para gurgurin ang mga Ukrainian. Yan ang sabi ng Ukrainian government. I don't know kung anong sagot nila. What is your thought about that? Mga palangga. Na ang pagbili ng langis sa Russia ay parang sinuportahan mo ang paggurgur sa mga Ukrainian. I don't think so. Diba? Kung wala ka ng langis kasi magurgur tayo, diba? Well, actually may langis pa naman tayo, kaya lang tinago ng mga kausabwat ni Bangag. Alright? So, tingnan natin lang sinasabi ng Russian government, ng ambassador yata nila. Anyway, highway. Wala. Ano tawag dito? Tito Soto, kumusta na si Miles? Tito Soto, kumusta na si Miles? Kumusta na yung nyo sa Japan? Masaya ba? Yung travel nyo sa Japan? Itong hayop na to? Ayawa kayo dyan? Dapat din dapat ginugurgur din itong mga to talaga eh. Dapat talaga binibitay ang mga hayop na yan. Ano pa? Labor Day, chucho. Kapal ng muka. Ano sabi? Si Sandro Marcos, itinulak ang agarang pagpasa ng Kalinga Bill. Ulul. Dapat itulak ka eh. Dapat kung may bitay, itulak ka dun sa lubid. 'Di ba? Nang mapagbayaran mo yung hayop. Lahat ng tulak-tulak na bill na ito, mga kababayan, kahit ano pang kisihodang bill ang ipipresent o i-author ng mga hayop na to, katulad ni Sandro Marcos, kasi sabi niya, ito daw ang bill na ito, Kalinga Bill, sabi niya, this is about protecting every Filipino
from the poorest families to the middle class to small business owners trying to stay afloat. Ulol, to protect every Filipino, ninanakaw nyo bilyon-bilyon, trilyon, tangina mo. Yung pagtulak-tulak mo, lahat po yan ay fasad lamang. Yaan ay kunwari lang na may ginagawa sila, pero ang mali-maletang pera ng bayan ay ninakaw nila. Ano? House Bill 8834 upang maisabatas daw ang isang national protection system sa mga Pilipino. Itigil mo ang pagnanakaw sa kaban ng bayang hayop ka. Then, mapoprotektahan ang bayan, ang mga tao. Tigil mo yung nanay mong adik, kayong magpamilyang adik, isolid nyo ang pera ng bayan, hindi mo na kailangan magpasa ng bill, ng mga kaputang inahang bill na yan. Push, sabi niya, we are pushing to move this forward as quickly as possible so we can put real protection in place. BS! Hindi totoo yang mga katarantaduhan mong mga bill na yan. Dahil ninanakaw nyo ang mga bills. Okay? Yung pera ng bayan. Kahit kailan, traidor kang Judas ka. In-expose na ni Manong Chavit yang inyong mga flood control dyan na bogus. Recently, bumagsak ang tulay dyan sa Ilocos Norte. Ano ang nangyari? Diba? Kasi substandard. Kasi ninakaw nyong hayop kayo ang pondo para dyan na dapat yan ay pulido ang pagkagawa. Parang pukido ni John Vic. Okay? Pulidong pukido. Kumusta na yung hayop na yan? Buhay pa ba yan? So ngayon, mga kababayan, lahat ito, sabi ko, lahat ng mga balita, mga bill na yan, na ginagawa dyan sa Kongreso, lahat yan ay kasinungalingan lamang. Kasi hindi totoong mahal nila ang bayan. Kasi kung mahal nila ang bayan, tinitigil sana nila yung panggigipit kay Inday Sara, kapalit ng mali-maleta sa kanilang katauhan ng mga projects bawat district. Kung mahal nila ang bayan, unang-una, hindi nila ninanakaw ang pera ng bayan, hindi sila nagtatanggap ng bribe, hindi nila pinagkaisahan ang Sara Duterte, hindi nila ginawa ng kwento, yung hearing, lumalamon sila everyday. Diyan ngayon, lumalamon na naman silang mga hayop sila. Magsimula sa tubig, sa kuryente, lahat, sa sweldo, mga staff nila, sinasayang nila ang pera ng bayan sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Pera ng bayan sa pag-travel nila, pag-a-addict ng mga putang inang yan. Kaya nga, tama yung panawagan ni Manong Chavit, Singson, you have to protect your country. Mga men and women in uniform. Sobra na ang panggigipit. Hindi ba kayo naaawa? Nagda-drive kayo paglabas nyo ng Camp Crame, paglabas nyo dyan sa Camp Aguinaldo o kung saan man. Nakikita nyo ang larawan ng kahirapan ng bayan nyo. But you're comfortable doon sa inyong mga kwarto nyo dyan sa loob ng Camp Crame at Camp Aguinaldo, sa mga bahay nyo, mga mansion nyo, kung saan-saan, mga yawa kayo. Wala kayong pakialam sa Pilipinong araw-araw na nahirapan sa MRT, araw-araw sa baha, sa init, nagbubuhat ng mga paninda, ang mga office workers nakipagsiksikan dyan sa MRT. Pagdating nyo dun sa opisina nyo, makyoho na kayo kasi init eh. Di ba? Kawawa talaga ang bayan natin. Dahil lahat ay magnanakaw. What else? Wow. 30,000 families, o katulad dito. Higit na 30,000 families ang apektado sa Bulkang Mayon. O ang question, paano tutulungan ni Bangag doon? Bibigyan na naman tigda 2 latang sardinas? Kasi wala silang contingency plan kapag ganito ang mga problema. 30,000 families, naman bigyan kayo 2 kilong bukbuki na bigas ni Bangag, tas picture, 2 latang, sardinas, 2 noodles. Eto lang naman ang gusto nyo, di ba? Ayaw nyong kumilos eh. Nabubuhay kayo, like sa 4-piece, yung mga mahirap, ganyan, okay lang, hindi kayo magtrabaho. 4-piece, dito lang kami sa Riles. Okay lang, naman si Bangag, bibigyan kami 2 latang, sardinas or what? So ganito ba ang buhay na meron kayo?
Yes, the 1.8 billion Kabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed on Feb 17, 2025, just week after competition. Yes, naalala natin yan, Gico. Di ba? Ganito. Ganito yung buhay ninyo. Payag na lang kayo pag, Kasi nga naman ang Pilipino, very resilient, sabi nila. Napaka-resilient ng Pilipino. Pag baha, inom-inom lang kayo dyan sa baha. Swimming lang kayo sa baha. Tawa-tawa pa, tumatalsik na yung bubong. That's very Filipino. Di ba? Oh, yun ang gusto niyo eh. Yun ang gusto niyong buhay din. Huwag kayo kaya nga ako pinagdadasal ko itong mga demonyo dyan sa mga general, dyan sa, sa PNP, AFP. Sana makabigyan kayo ng delubyo sa buhay ninyo. Yung bang magising kayo? Yung bigyan kayo ng challenge ng Diyos na magising kayo na para manindigan kayo para sa bayan niyo. Kasi hindi niyo pa nararanasan yung mga nararanasan ng kapwa-tao ninyo, yung hirap eh. It's just so sad. Okay? Malungkot. Tangay na lagi na ng pinagmamalaki. Proud to be Filipino. Cho-cho-cho-cho. Ngayon, meron na tayong Miss Universe, bagong Miss Universe. Tangay na. Hindi na kasi ako nanood ng pageant. Sino nanood ng pageant? Miss Universe natin, laking Amerika. It's always like that, right? Or Canada or what? Half-breed eh. Lagi naman ganon, di ba? Kailangan, although hindi ko napanood yun, kailangan ipakilala natin ang ating lahi sa universe. Bullshit. Ilan na bang Miss Universe natin? Nagbago ba Pilipinas? I'm sorry, hindi ako hater. Maganda in fairness ang Miss Universe. Hindi ako hater. Pero, ano ba na itutulong ng pageant sa atin? Pag nanalo ba tayo, nagbabago ang buhay natin sa Pilipinas? Nawawala ba yung mga kawatan? Napipigilan ba ng Miss Universe ang mga demonyong kawatan sa Kongreso at Senado at ng Presidenteng bangag? Di ba? Kawawa, tas ganyan. Maganda naman magsayaw-sayaw kayo dyan, Miss Universe. Ano na itutulong yan? Later on, magiging ending yan. Kabit ni ganito, kabit ni ganyan. I'm not saying her, di ba? In the past, ano ba nangyayari? Kabit ni ganyan, kabit ni congressman. Bullshit pageant. It's all fucking business. Para sa akin yun. Ewan ko sa inyo. Lahat yan. Kahit naman yung boxing ni Manny Pacquiao eh. Ay sa inyo, ang laban na to. Oh, tama mo, kasabwat niya na ngayon si Bangag. Ang silver lining ni Catriona, nasaan na? Yes, on the slums of Tondo. What the fuck? Ano na yan? Oh, ano na naman ang sinabi? Ano ba sinabi nito? Hanapin nga natin, ano ba message ni ano? Para masarap pag-usapan muna natin itong mga ganito para maiba naman tayo. Ano sabi niya? Teka, hanapin ko yung message ni ano. Ano pangalan? Kasi hindi ko alam pangalan niya eh. Copy-paste nyo na i-comment nyo. Magko-comment ako para may pag-usapan tayong chismis. You know, ako naman, I've been fan ng mga Miss Universe na yan nung bata ako, nanonood ako. Pero wala nang silver lining. Ang bayan natin, kasi lahat kasabuatan na, right? Ang asawa ni Tamba, dating beauty queen. Okay, tabo yan, beauty queen.